Ayan, so magandang araw mga kaibigan. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay about guidelines in writing research thesis o dissertation. Bakit nga ba tayo gumagawa o nagsasagawa ng pag-aaral? Bakit tayo nagre-research? Bakit tayo gumagawa ng thesis, research, at iba pang katulad na pag-aaral? Ano kaya ang maidudulot nito sa atin? Ano ba ang kahalagahan ng pagsulat? Okay? So, ito yung pinakang tanong na madalas nating marinig sa university. No? Minsan sasabihin natin, ano bang kinalaman nito doon sa kurso na aking kinukuha? Bakit kinakailangan kong mag-submit? Bakit kinakailangan naming mag-defense? Anong relationship nito doon sa kurso na aming kinukuha? Bakit kinakailangang merong research thesis o dissertation bago tayo magtapos sa ating pag-aaral? Okay? Una, existence of a problem. Ibig sabihin, mayroon tayong nakikitang problema sa mga bagay-bagay, sa mga pangyayari, sa mga sitwasyon. At dahil nga mayroong problema, okay, ay hinahanapan o nais natin itong hanapan ng solusyon o katugunan o kasagutan. Mayroon tayong nakikitang problema. Ngayon sasabihin ninyo, bakit kaya? Ang dami ng pag-aaral, ang dami ng research tungkol dito. Oo, marami nang gumawa ng research, marami nang nag-effort, 'di ba, na pag-aralan yung isang bagay. Pero bakit patuloy na pinag-aaralan? Ibig sabihin, nandoon pa rin yung problema. Okay? At yun yung isa sa mga purpose ng research. Gusto nating malaman ang dahilan at kung paano natin masusolusyonan yung problema. Mayroon pang problema tayong nakikita. Doubts o pagdududa. Ibig sabihin, doon sa mga previous researches, no? Doon sa mga dati ng pag-aaral na ginawa. Kapag binasa natin at tiningnan natin yung review of related literature and study, minsan napapaisip tayo, hindi nga, 'di ba? Totoo ba? 'Yun yung mga katanungan natin. Ibig sabihin, based on our understanding, mayroon pa tayong pagdududa doon sa previous researches. At dahil nga meron tayong duda, no? Meron tayong duda, ay gagawa tayo ngayon ng research upang malaman kung mayroon bang basihan yung nabasa natin o meron bang basihan yung ating paniniwala. Masasagot nito kung yung pagdududa ba natin ay tama o mali. Okay? Improve the processes. Okay, so nag-aaral tayo, gumagawa tayo ng research thesis or dissertation dahil may nakikita tayong problema, may nakikita tayong mali sa proseso. Halimbawa na lamang sa pag-i-inquire sa isang university. 'Di ba? Nakalagay doon yung telepono, nakalagay doon yung email, pero bakit hindi naman sila nagre-reply? Hindi sila nagre-response? Ano kaya yung dapat nilang gawin? Tama naman yung proseso nila, hindi ba? So, ibig sabihin, gumagawa tayo ng thesis, research o dissertation kasi gusto nating makatulong para mapaganda, para ma-improve yung services na ibinibigay nila sa consumers, yung services na ibinibigay nila sa kanilang mga stakeholders. Okay? Sumunod is prove or disprove the hypothesis. Isa sa mga dahilan kaya tayo nagkakandak ng research at kaya mayroong hypothesis sa every research, thesis o dissertation ay gusto nating patunayan o pasubalian yung hypothesis, yung sinasabi ng hypothesis. Halimbawa,
There is no significant relationship between customer satisfaction and the number of manpower of Comida Cravings food catering services. So, gusto nating patunayan, gusto nating i-prove na totoo nga. Wala namang relationship yung customer satisfaction doon sa pagdami ng empleyado ng Comida Cravings. Yun ang isa sa mga dahilan kaya tayo nagkakandak ng research. At syempre, mayroon tayong mga produkto o kaya serbisyo na gusto nating i-offer sa mga individuals at syempre sa market. Okay? Meron tayong produkto or services na gusto nating ibenta sa ibang tao. Kaya gumagawa tayo ng research. Titingnan natin kung ano ba yung ating market, anong segment ba yung ating target market, no? Sino ba yung makikinabang doon sa products and services na ating naisip? Saang lugar ba? And so on and so forth. Ito yung mostly ginagawa ng mga accounting students, yung feasibility study. But just the same thing, this is all related to the conduct of research, thesis, or dissertation. So, kahit na anong kurso ninyo, no, o natin, may mga opportunities din. May mga problema, may mga proseso, may mga doubts tayo. Kaya, ang research ay universal. Applicable ito sa lahat. Hindi lamang sa estudyante, kundi maging sa mga kumpanya, kahit malalaking kumpanya, ay nagsasagawa ng kanilang research. Halimbawa, gusto nilang malaman kung yung produkto ba nila ay mas mabenta kumpara sa kanilang competitors. O kaya yung kumpanya A ay gusto niyang malaman kung sino yung kung anong mga kumpanya yung kanyang mga kalaban or competitors. So maraming purpose ang research. Ang dapat lang nating tingnan ay paano magtatagumpay, paano magiging reliable, paano magiging valid at kapaki-pakinabang yung research na ating ginagawa. Dapat sundin natin kung ano ang sinasabi ng research, pag-aralan nating maigi, at syempre, kung ano yung mga requirements sa paggawa ng research, ay dapat ito ay naplanong maayos. Hindi yung palipad-lipad ng parte, palipat-lipat ng parts ng research. Okay? Systematic dapat ang paggawa ng research in order. May tamang order at syempre may tamang proseso, syempre mayroon tamang requirements. Okay? Ito ang dahilan kaya napakahalaga ng research, thesis, o dissertation.